Ito na ba ang pangtapat sa Honda Click 125, ang bagong mukha ng Mio Gravis 125? Pero bago ka bumilib sa motor na to, pag-usapan mo natin yung katangian at ang kakayahang taglay ng Mio Gravis version 2. It's not a game, it's a rich thing. Ilang buwan na rin ang nakalipas nung ginawa natin to ng initial review itong Mio Gravis version 2. At ngayong araw, nabigyan tayo ng oportunidad para busisiin at alamin pa ang natatagong kakayahan ng motor na ito. Itong version 2 ng Mio Gravis ka-isla, kung i-compare natin to sa version 1 ng Mio Gravis, mas bulky, tingnan nito, mas maganda yung aesthetic ng motor, yung design, yung bawat kurba nito ay talagang kitang-kita. Aggressive looking yung harap, maganda yung paggawa ng kanyang headlight, yung display niya, talaga namang ibang-iba sa version 1 ng Mio Gravis 125. Kung sa palakihan, pabalkihan, itong motor na to, 125cc, akalaing mong Aerox 155. It's because bulky siya tingnan compare sa previous na Mio Gravis 125. Bawat kanto, brusco. Kaya ang motor na to mga ka-slice, merong kung sa tao pa, may mga muscle. Maraming muscle ang motor na ito kasi marami siyang edges na nakapagbigay sa kanya ng aggressive looking, maganda tingnan, maganda yung aesthetic ng motor, bulky, brusco, sporty, lahat lang na klaseng na i-define mo sa motor na ito ay dito mo makikita sa Mio Gravis 125. Malaki yung mga gulong, good for touring, maganda yung handling, maganda yung maneuvering, maganda yung power and torque output. Talagang pinag-isipan at inaral ni Yamaha ang disenyo ng Mio Gravis version 2. Kaso nga lang nasobra nata kasi pagdating sa presyo ay malaki yung inangat or tinaas ng price nito in previous version sa version 1 ng Mio Gravis. Hindi kaya sa Click 125 na kunti lang yung inangat ng price, dito malaki yung tinaas ng presyo ng Mio Gravis. Ang price nito sa ngayon sa merkado is 93,000 pesos. Halos kasing price na yung Mio Faccio na mayroong Blue Core hybrid. Pero para sa akin naman, yung price nitong Mio Gravis 125 is sakto lang din sa kanyang mga specs. Naka full assembly na ito, tapos yung ilaw nito, yung headlight is naka LED, pero yung kanyang signal light is naka bulb type pa yung kanyang signal light. So maganda yung ginawa ni Yamaha dito. Ito na part, dagdag sa kanyang pugi points at pagka aggressive looking. So naka bulb type nga lang yung kanyang signal light, at ginawa na rin ni Yamaha nito na LED para mas maganda. Tapos yung kanyang front fender matibay, hindi maalog-alog kaya sa front fender na Yamaha Mio 125. So magandang pagkakapit o pag-build ni Yamaha dito. Tapos yung kanyang suspension, kaya nga lang medyo maliit yung suspension niya, yung diameter ng kanyang suspension, pero yung gulong, malaki yung gulong sa harap, 100 by 90 12 yung kanyang size ng gulong. So malaki ang gulong ng Mio Gravis sa harap ka-isla. So goods na gusto for touring, hindi sa mahilig mabiyahe na malayong lugar. Perfectong Mio Gravis 125 para sa inyo. At saka yung dashboard naman, nabago na rin ang dashboard nito. Mas maganda compare sa previous version ng Mio Gravis 125. Tapos yung display to is naka digital display na rin. At sa kanyang switch function, ito yung kanyang headlight, high and low. Tapos ito yung kanyang signal light, left and right. Sa baba nito is yung kanyang busina. So maganda yung mga quality na mga switch ng Mio Gravis 125. Yung hindi pipitsugin, hindi mumurahin. And then sa kabilang side naman, dito matatagpuan yung kanyang idling stop or stop and go, and then yung kanyang hazard switch. So meron itong hazard switch mga ka-isla, it means may hazard light ang motor na ito. And then yung push start button nya, dito mo rin matatagpuan yan dito. Tapos meron siyang emblem na Blue Core. So sa daman lang ginawa nila itong Blue Core hybrid, tigaya ng kay Yamaha Mio Faccio. Halos pagkapareha lang namang price ito eh.
And then meron siyang Yamaha Y-Connect. So pwede mo ito ma-connect yung phone mo sa cellphone mo. So pwede yan sa Yamaha Y-Connect na application. And then ito mga kaisla, ito yung kanyang fuel cap lid. So hindi mo na kailangang bubaba ng motor para magpagasolina. So dyan na mismo. And then pwede mo lang ito yung fuel, bubukas na yan. Tapos ito yung seat sa upuan. And then meron din siyang side pocket na wala ito sa previous version ng Mio Gravis. So meron pa rin siyang charging port. So 12 volt socket na charging port na pwede mong paglagyan or makapag-charge ka ng cellphone mo dito mga kaisla. So kapag bumabiyahe ka sa lalayong lugar, so hindi ka na mangangamba na malulubat yung kanyang cellphone or yung cellphone mo. Sa kanyang space-board naman or sa kanyang floorboard, so hindi masyado malawak para sa akin yung floorboard ng Mio Gravis, pero malaki naman ang U-box nito or underseat compartment. Then aside from that, maganda yung upuan niya. So ito yung nagustuhan ko sa motor na ito. Kung i-compare natin sa previous version ng Mio Gravis 125, itong upuan ng version 2 ay talaga namang maganda, malambot, malaki, and then komportable ang yung upo mo. At isa rin sa nagustuhan ko sa motor na ito yung mga pattern and edges niya sa kanyang side bearings na nakapagdagdag brusco and then aggressive tingnan yung motor. So para siyang darak, si darak, maraming muscle itong Mio Gravis version 2 kaisla. So overall design ng Mio Gravis 125 para sa akin ay satisfied naman ako. So isa lang sa napansin ko dito mga kaisla, bulky yung motor, malaki tingnan ng motor, malaki yung motor, pero magaan itong Mio Gravis 125. Nasubukan ko itong iangat, compare ko yung weight niya sa Click 125 ko, mas magaan yung weight ng Mio Gravis 125, although na mas malaki siya tingnan compare sa Honda Click 125. So yun yung napansin ko kaisla. And then sa kanyang braking system, malaki na yung disc plate din niya. Tapos naka single piston caliper. Ang brand nito ay Nissin. So kung akala nyo yan ay naka ABS, so hindi yan naka ABS mga kaisla. Yan ay sensor ng kanyang speedometer. So speedometer sensor yan na parang naka ABS kung yung titingnan. So sa front lock ng Mio Gravis, ang tangi ko lang masisita dito is yung kanyang front cowling. Para sa akin malaki yung front cowling niya na hindi nag-compensate sa design niya sa harap ng motor. So tatabunan yung pagkagwapo, pagkapugi ng full assembly na headlight ng Mio Gravis version 2 kaisla. Sana ang size nito sa kanyang front cowling ay kasi size ng Mio Aerox 155 or kaya kasi size ng Honda Click 125 para mas lumabas yung outlook ng front assembly sa kanyang headlight. Sa tail light naman, so maganda yung ginawa ni Yamaha dito sa Mio Gravis version 2. So hindi na gano'ng kalakihan yung kanyang tail light assembly. So maganda na yung design. And then ganun pa rin, naka bulb type yung signal light, and then naka bulb type yung kanyang tail light. And then sa rear fender, mas malaki yung rear fender nito. Mas maganda nga to kasi masasalo niya lahat yung putik na galing sa gulong na hindi tumalsik or pumunta doon sa back rider or even sa iyo. So yung kadalasan nangyayari sa medyo maliliit na rear fender, kaya sa Honda Click 125 na kadalasan yung putik ay talagang umaabot doon sa back rider ko or minsan sa akin pa nga. At sa kanyang engine specs naman, ito ay equipped ng 125cc engine displacement, maximum power na 9.3 horsepower sa loob ng 8,000 revolution per minute yan makakuha. And then yung kanyang peak torque naman is 9.6 Newton meter at sa loob ng 5,500 revolution per minute. Ito ay mayroong fuel tank capacity na 4.2 liters at meron siyang 2 valves, single overhead cam, air-cooled engine. So hindi siya liquid-cooled kaya sa Honda Click 125 ito ay air-cooled pa. Sa kanyang bore and stroke naman, ito ay mayroong bore na 52.4mm at stroke na 57.9mm. Ang kanyang compression ratio is 9.5:1. Pagdating naman sa dimension ng Mio Gravis 125,
Ito ay may ground clearance ng 135mm at seat height na 780mm. So, kayong mga Filipino rider ay talagang abot na abot itong Mio Gravis 125. Meron itong height na 1110mm at yung kanyang wide naman or yung lapad ng motor is 690mm. So, hindi ganun kalapad to. So, pwede to pang singit-singit even sa maliliit na iskinita. Tapos meron itong length na 1905mm at yung kanyang wheelbase is 1275mm. So ito yung Mio Gravis ka-isla. And my final verdict para sa akin, kung overpriced ba ang motor na ito sa halagang 93,000 pesos, para naman sa akin ay medyo pricey siya compare sa mga 125cc na scooter. Pero maganda yung pinakita na specs ni Mio Gravis dito. Malaki yung mga gulong sa harap at likod. Maganda yung handling nito. Maganda yung upuan. Malawak, malambot, malaki. Komportable yung upo mo dito. Yung tangi lang pupunan ko dito is yung kanyang floorboard na medyo maliit. Sana mas linakihan ni Yamaha yung floorboard nito ni Mio Gravis 125 para mas okay. Tapos yung kanyang headlight assembly, naka-full assembly na nga siya. Sana naman lahat ginawa nila na LED na yung signal light. So naka-bulb type pa kasi yung signal light, given the fact sa price niya ngayon na almost maabot na ng 100,000 yung presyo ng Mio Gravis 125. Para sa akin, mas kuwang nga siya, pricey i-compare sa mga 125cc na scooter. Pero yung mga specs naman na ino-offer ng Mio Gravis 125 ay para sa akin naman is worth it sa kanyang price. So kayong mga kaisla, ano masasabi nyo dito sa Yamaha Mio Gravis version 2? Susulit nga ba yung kanyang price na 93,000 pesos sa mga specification na meron dito sa motor na to? At kung may-ari kayo ng Mio Gravis 125, comment down below yung mga experience nyo. Ano nga ba ang napuna nyo dito sa motor na ito? So that's all for today's vlog, kaisla. Thank you for watching Motor Sa Isla. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And don't forget to click the bell button para maging updated ka sa mga future content natin dito sa ating YouTube channel. So once again, this is Motor Sa Isla. Nagpayamang na mag-amping kanunay o gigugmang Ginoo. Labaw sa tanan. Rise up always. Peace. Bye-bye.